Hello mga kaibigan, mga kapatid, sa mga masigasig na sumusubaybay, mapagpalang araw ng linggo sa inyong lahat. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Nasa ika-6 na linggo na tayo sa pagdiriwang natin ng muling pagkabuhay. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay at purihin natin si Jesus, Maria at Jose dahil sa kabutihan na ating natanggap at sa kabutihan, mga biyayang ating natanggap mula sa Panginoon. Pakinggan natin ang mensahe ng ating pagninilay sa araw na ito. At sa araw na ito ay inaalala ko rin ang kaarawan ng aking lula. Ito ay mama, nanay ng aking tatay, ng aking papa. At doon ako lumaki sa kanila, sa kanila, pag-aalaga ng aking lulo. At kung hindi ko makalimutan, ngayon ay nasa ika-93, no? My lola is 93, if I am not wrong. No, 93 or 92, something like that. Nakalimutan ko, but for sure, more than 91, 92 or 93. Malakas pa si lola at salamat sa Panginoon sa mabuting kalusugan na kanyang nakamit at sa kanyang pag-aaruga sa kanyang mga apo at pagsilbing ina, lula, guro sa kanyang mga apo, no? At nakakatuwa naman na sa likod ng kanyang edad na ito ay malakas pa siya at maraming salamat sa Panginoon sa mabuting kalusugan na kanyang nakamit. Pagpalain ka ng may kapal. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 9, versikulo 17. Napakaganda ng mensahe ng ating Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo ni San Juan, ang pinakasentro dito na mensahe ay ang tungkol sa pag-ibig, sa pagmamahalan. Kaya nga sabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Love one another as I have loved you. Oo nga, hindi pwede na sabihin natin mahal natin ang Panginoon at kalaban natin ang ating kapwa. Napaka-tindi ng pagpapahayag na ito. Isang napakalaking kasinungalingan yung sasabihin ng isang tao na mahal niya ang Panginoon ngunit kalaban niya ang kanyang kapwa. Ang Panginoon ay siyang modelo. Siya mismo ang pag-ibig. Siya mismo ang bukal ng pag-ibig na ito. Kaya hinahamon tayo na magmahalan tayo gaya ng pagmamahal niya sa atin. Ang isa sa mga bunga ng pagmamahal ay yung pag-unawa, pagpapatawad. Kaya madali lang sabihin ang salitang mahal kita, ngunit ang tungkulin, ang responsibilidad na nakaakibat sa salitang ito ay napakabigat. Bato-bato sa langit, kaya lang minsan makita natin ang ating mga kabataan ngayon, madali lang sabihin, I love you, mahal kita. Magulat na lang tayo, mag-girlfriend na sila, mag-boyfriend na sila. Napakadali lang yung mag-text, no? Mag-text tayo, sabihin natin sa ating napupusuan, mahal kita. At naging girlfriend at naging boyfriend sila sa text, sa chat. But in reality, nahihiya sila sa isa't isa. Kaya siguro ipagdasal natin ang ating mga kabataan ngayon, lalong-lalo na sa mga magulang, na maunawaan nila ang mensahe ng pagmamahalan. Ang pagmamahalan ay hindi lang nakalimit sa makamundong pag-unawa nito. Kung hindi, sana makita ang pinaka-sentro ng mensahe ng pag-ibig na ito. Pag-ibig na siyang handa na mag-unawa. Pag-ibig na siyang handa magpatawad. Pag-ibig na siyang handang magpakumbaba. Pag-ibig na siyang handang mag-alay ng sarili.
magsakripisyo alang-alang sa kanyang mahal sa buhay. Si Jesus na naging modelo, naging bukal ng pagmamahalang ito. Gaya ng sinabi niya, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Sana maisabuhay natin ito. Maging saksi tayo sa totoong pagmamahal ni Kristo sa atin. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming magmahal na walang hinihintay na kapalit. Turuan mo kaming mag-alay ng aming sarili bilang tanda at bunga ng aming tapat na pagmamahal. Amen.